Po kasi ang laro ni Claire Castro, no? Tanga-tangahan. Oo. Ipinasubo na naman ang kanyang amo, mga kababayan. Oo. Oo. Lumingon-lungin ka sa paligid mo eh. Lumingon-lingon ka sa paligid mo, makikita mo kung paano magtrabaho yung amo mo. Kaya ang daming ghost projects. Kasi ganyan magtrabaho amo mo. Oh, kaya nga ang daming corrupt na politiko kasi nakikita natin kung paano magtrabaho yung amo mo. Kaya nga controversial ang flood control project ngayon kasi ganyan magtrabaho ang amo mo. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Oo. Maligayang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Ngayon pala holiday. Oo, Ninoy Aquino Day. Happy holiday sa inyong lahat. Oo. Holiday na holiday, pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pambansang palengkera ng Pilipinas. oh. Si Auntie Claire, sumubok na naman, pero binasag agad, sinupalpal ni VP Sara Duterte. oh. Alam nyo, tama yung desisyon ng PCO Secretary na i-retain ito eh. At least may patanga-tanga tayo naririnig araw-araw. Habang tumatagal, palala ng palala ang attack dog ng Malacanang. Walang sustansya yung mga sinasabi. Abay, sa tingin ko dito, makapagsalita lang. So, hello. Hello, Budoy. Na-miss kita, ha? Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita. So, ngayon, tatanga-tangahan tayo. So, yan po kasi ang laro ni Claire Castro, no? Tanga-tangahan. Tuwing nagsasalita siya, lalong lumulubog ang kanyang amo. So, eto, at pinahiya na naman niya ang kanyang amo. Nalaman tuloy ng mga tao na laging lango sa alak ang kanyang amo. Abay, ipinasubo na naman ang kanyang amo, mga kababayan. Kaya nakakatuwa nga na na-retain ito at pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang. Neto. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli namin hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At once again, Happy Ninoy Aquino Day. Sinaselebrate yan ngayon sa Pilipinas. Hayaan na natin. Wala tayong magagawa. Kasama sa kalendaryo yan. At syempre, mga kapatid, ako po si Master Jude at nagbabalik na naman tayo dito sa panibagong episode ng ating vlogging, no? At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe para lahat tayo ay masaya. Yan. Okay. Kung tayo ay masaya, meron namang may sayad. Medyo susupalpalin lang ulit natin si Auntie Claire kasi parang lumalabas na naman sa linya eh. Nawawala na naman sa hulog itong ante ninyo. Medyo nanahimik na to dati eh. Parang hindi ko na nakikita sa mga feeds dyan sa Facebook. Pero ngayon, panay na naman ang atungal eh. Panay na naman ang atungal niya at ewan ko ba kung anong laman ng isip nito. Tanong nga natin sa kanya kung kaya pa ba. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya? Kasi parang ang hirap talaga ipagtanggol ng amo eh. No? Paiba-iba yung mga naratibo, no? So dati flood control projects 5,500, 9,000 tapos ngayon wala daw sila nakita. Puro ghost karamihan pala mga ghost flood control project. Mahal lang kaya talaga. Pero bilib ako sa tibay Bilib ako sa tibay ni Claire Castro. Ilang spokesperson ang nagdaan diyan? 5? Pang-5 na ata siya eh. Kaya bilib ako sa kanya. Palakpakan natin si Claire Castro. Matibay, no? Matibay, siya lang yung tumagal dyan, no? Kasi iba dyan, parang ilang buwan lang, no? Nagsitalsi ka na. Pero ito, talagang matindi panlasa nito, Matindi ang sikmura nito. Medyo malakas ang sikmura, Oo. Sa bagay, magtitiyagayan dyan, mga kababayan, kasi mukhang wala nang tatanggap sa kanya, no? Wala nang tatanggap sa kanya sa mga ipinakita niyang performance dyan bilang spokesperson ng PCO na puro sablay at puro yung mga sinasabi wala sa hulog. Gabay, wala nang tatanggap dito. Oo.
Okay? So, mga kababayan, so sabi nga natin, puro kapalpakan ang pinagagawa nito. Hindi ko alam kung baliktad nga talaga at ang gustong mangyari ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. kasi ginagawa nga nila yung hindi dapat gawin at yung dapat nilang gawin yun ang hindi nila ginagawa. So, same din sa pagpili ng tao. Oo, yung mga gumagawa ng matino, tanggalin natin yan. Oo. Yung mga sunod-sunuran lang sa kanila at kung gagawin kung anong sabihin nila, i-retain natin yan kasi mapapakinabangan natin yan. Oo. Okay? Katulad na lang halimbawa nito si Claire Castro. At sa LTFRB pala, may nag-resign din palang Yusek, mga kababayan. Oo. Magkasunod lang ang pagre-resign itong director ng NBI na si Santiago. Oo, Santiago ba yun? Ano? Oo. Dahil alam naman natin kung ano daw ang dahilan, kung ano yung dahilan, sinabi naman kung ano dahilan, kaya siya nag-resign. Oo. Pinupolitika daw siya. Anak ng toko, pati pala dyan sa NBI may politika. Oo. Oo. Anyway, mga kababayan, so ito, isa sa mga kadahilanan na sinasabi natin kung bakit patanga-tanga, sinasabi natin patanga-tanga at wala sa hulog itong si Claire Castro. Panoorin na natin. Speaking of the Kuwait trip, si VP Duterte din po ay may na-mention siya about the country's education system. She said that the Philippines is being left behind in education compared to other countries, citing that students here are still stuck in paper and pencils. But since she herself once served as education secretary, does Malacanang consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Okay. So bago mo natin pasagutin si Claire Castro, unahan na muna natin yung mga bashers at yung mga anti-Duterte na ano to, bitter lang yan si Sara Duterte. Bitter lang yan si Sara Duterte kasi hindi na siya ngayon ang DepEd Secretary. So, I just wanna let you know that VP Sara Duterte resigned. Hindi siya tinanggal. Okay? Kaya hindi po pwedeng bitter yung sasabihin nyo kay VP Sara Duterte kasi siya mismo ang umalis dyan sa kadahilanan na pinupolitika naman talaga. At nakita naman natin na hindi binibigay yung naayos yung budget at ang gusto mangyari, magalit sa kanya yung taong bayan na hindi makapag-perform dahil hindi nga binibigyan ng budget hanggang dumating sa punto na naisipan niyang mag-resign. At sabi nga niya, ang education sa Pilipinas ngayon ay parang paper and pencil. So parang walang walang substance, walang pag-angat, walang progress. Kung na-stuck tayo mga kababayan at alam naman natin 'yan kung ano ang standard, okay? Kung ano yung standard, kung ano yung stand or kung ano yung kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas na paulit-ulit natin sinasabi na yan dapat ang binibigyan ng malaking pagtingin, pagkilala o binibigyan ng malaking karampatang tulong. Pero ito ang sagot ni Claire Castro. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 Ganun. para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya. Parang baliktad ata, ate, Oo. Ulitin ko, nag-resign si VP Sara Duterte. Hindi siya binigyan ng pagkakataon, okay? So, ibig sabihin, kaya siya nag-resign kasi hindi nga siya binibigyan ng pagkakataon, okay? Magkaiba yung tinanggal kaysa doon sa nag-resign. Paano mo nga naman pagagandahin ang isang ahensya kung sinasakal ka, di ba? Kung yung budget mo binibitin, hindi binibigay sa iyo hinihingi mo, paano mo magagawa? Pero alam natin kung ano ang naging performance ni VP Sara Duterte bilang isang DepEd Secretary Claire Castro. Alam mo yan, Ito, Iha. Sa kanyang panahon. Ah. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Matindi talaga sikmura nito no? Oo. Pero in fairness makinis ang mukha niya compared doon sa mga stress ng mga empleyado. Yung mga stress ng mga empleyado na mukhang tumatanda. Pero ito ata forte nito ni Claire yung pagiging palengkera. Kasi tingnan mo yung ibang mga palengkera, mapangit na mukha. Medyo mga Toyota mukha kasi wala sila ibang ginawa kundi mag-gismis magbarites. At hindi rin nalalayo at hindi rin naiiba itong ginagawa ni Claire Castro na imbis na ipalaganap or i-broadcast sa taong bayan ang nagagawa ng kanyang amo, puro ka chismisan na pinagagawa, nagago na to. Failure daw si VP Sara Duterte. So, sa sinabi niya na paper and pencil ang kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas. So, bakit? Totoo naman, di ba? Totoo naman na tumalabas nga sa mga survey, sa pag-aaral, na malaki ang porsyento ngayon ng mga kabataan na hindi marunong magbasa sa Pilipinas. So, what VP Sara is saying is fact, is correct. Okay? So, bakit parang ganun? Laging napupunta sa sisihan,
na kayo na, iba na ang nakaupo dyan ngayon, pero isinisisiyo nyo pa rin sa iba. Na alam naman natin na maganda ang performance ni Baby Sara Duterte dati. Pero sasabihin mo, complete failure? Ha? Ang pagkakaalam ko, laging headlines. Laging headlines ang Department of Education dati nung si BP Sara Duterte ang secretary. Lagi siyang headlines. At ngayon, naririnig niyo pa ba? Parang malamyan na ang Department of Education. Maririnig ba natin sa balita pero puro reklamo. Walang CR, di ba? Kulang sa paaralan, sira-sira ang school, mainit, and all that. Na hindi natin nakikita or naririnig noong sa panahon ni BP Sara Duterte nung siya ang secretary. Pero ngayon, naririnig natin, puro problema. Problema ang dala ng Department of Education. Samantalang doon, nung si BP Sara Duterte ang nandyan, may mga parangal pa dyan nalatanggap. Baka nakalimutan na ni Auntie Claire. Noong si BP Sara Duterte ang secretary, lagi nabibigyan ng pagkilala, lagi nabibigyan ng parangal ang ahensya. So, ipinapaalala ko sa iyo, Auntie Claire, baka nakakalimutan mo. May ebidensya ka ba? Meron. Ito. Tingnan natin. Isang karangalan po para sa kagawaran ng edukasyon ang naging resulta ng Okta Research na kinikilala ang Department of Education bilang most trusted and top-performing government agency para sa third quarter ng 2023 tugon ng Masa Nationwide Survey. Consistent po yan, mga kababayan. Mula nung naupo siya sa sa Secretary of Department of Education, nananatili ang ratings ng Department of Education. Tapos sasabihin mo ngayon, failure. Kinilala nga siya bilang most trusted at best performing agency of the government nung siya ang DepEd Secretary. So sasabihin mo, total failure. So, ano ba to? Talagang makapagsalita ka lang? O paano ba? O talagang palengkera ka lang talaga? O ano? O talagang tagapagtanggol, tagapagkahol ka lang talaga? No. So, ang tanong, Auntie Claire, meron mga ganyang pagkilala ang DepEd sa ngayon? Di ba wala? Di ba nga? Wala nga, di ba? So, anong sinasabi mo na failure? Di ba? Hindi lang yan. At kung maaalala nyo pa, ginawaran din si BP Sara Duterte ng parangal sa Gawad Filipino Awards. Tapos sabihin mo, failure. So, eto, Auntie Claire, makinig ka. Dahil sa walang hulog yung pagsasalita mo, nabubuking tuloy ang amo mo. Di ba? Nabubuking tuloy na laging lango sa alak yung amo mo. Eto, panoorin mo. Sana. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Ayan. At ito pa, tatanungin kita, Auntie Claire. Actually, hindi tanong. Noong panahon, Department of Education Secretary si BP Sara Duterte, masasaya yung mga guro. Kasi ako may dalawa akong kapatid na teacher. Actually, 3. Tatlong teacher. Pero ang nagtuturo ngayon, 2. Tinatanong ko sila na anong mas magandang pamumuno kay Sara Duterte o yung ngayon. Ang sinasabi, parang hindi raw nila maramdaman ngayon yung Department of Education. Di ba? Di maramdaman yung secretary. Merong Department of Education secretary. Hindi katulad noong si BP Sara Duterte ang secretary dyan na hands-on talaga. Umiikot siya sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa lahat ng eskwelahan, na nangangailangan ng pagkalinga, pagtulong. Pagka may reklamo, pinupunta ni BP Sara Duterte. At kahit walang reklamo, pinapasyala ni BP Sara Duterte. Okay? So, hindi ko maintindihan kung saan nga nanggagaling talaga yung failure na sinasabi niya. Samantalang, yung mga teacher mismo ay natutuwa dati nung si BP Sara Duterte ang secretary. Pero ngayon, tanungin mo kung natutuwa sila. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. May dala ako na letter. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Siyempre, magtatanga-tangahan. Hindi naman nila aaminin na ginaganon ka nila, BP Sara. Kaya magtatanga-tangahan sila, katulad ng tagapagkahol niya, si Claire Castro, nagtanga-tangahan din. Ganun nga trabaho niya araw-araw magtanga-tangahan. Parang hindi naman ako masokista na
aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results. Di ba? So, nagdi-deliver ng results si VP Sara Duterte, what's the need, di ba? At kung ano lang yung makakaya ng kanyang budget, syempre, ang gagawin niya. Oh. At noong panahon nga ni VP Sara Duterte as a DepEd Secretary, may mga extra miles pa siya eh. Yung DepEd Secretary, dapat hindi naman yan pumupunta dyan sa mga bundok-bundok kung tutuusin. Pero si VP Sara Duterte nagpupunta, nakikita naman natin yan. Dati, di ba? Pero ngayon, yung bagong secretary, nakita nyo ba nagpunta sa bundok? Oo. Baka lagi nasa opisina lang. Hindi ko alam, ha? Kasi hindi ka natin naririnig kung ano na balita sa Department of Education. O, di ba? So, ito, ayan. Claire Castro. Wait lang. Ano ba? Sinabi ni VP Sara Duterte? May dala ako na letter, tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan ko ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results. Nasaan yung ano? Wait lang, hindi ko narinig yung lango eh. Ang sabi niya, why? BBM, noong ako ay nag-tender ng itugon ng masa ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19. Iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. May dala ako na letter, tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results. Mga kababayan, kasi meron akong dinarinig eh. Putang ina mga mga media, yung magandang sinabi ni VP Sara Duterte, hindi pinakita. Ayan, ito. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niya sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung pagpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Ganun siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi yun actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Correct.
So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako sa Department of Education Secretary. O hindi talaga wala talaga, no? Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako. Wala sinabi ni VP Sara Duterte na 10:30 pa lang, lango na sa alak Failure ako. si President Marcos Jr. Sana yun, wait lang. Speaking of the Kuwait, si VP Oh. Duterte din po ay Clearly, Wala na. Wait lang, hanapin lang natin. hindi ko alam saan nanggagaling. Hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako sa Department of Education Secretary. Nawala. Tayo ng mga ano na to. Pinutol. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling. Pinutol nila. Yung sinabi ni VP Sara Duterte Hindi ko maintindihan na saan lango sa alak. nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako sa Department. Ayan. Pinutol nila. Bakit kaya pinutol? Basta sinabi ni VP Sara Duterte doon, nagbeso-beso daw sila, no? Nagbeso-beso daw sila. Tapos, naamoy niya alak, ha? Naamoy alak si Bongbong Marcos Jr. Okay? So, ayan kasi Claire Castro, ha? Dahil dyan sa mga sinasabi mo, nabubuking tuloy yung amo mo. Oh, wala kasi sa hulog yung mga salita mo eh. Oh, anong alak kaya yung ininom ni Mr. President, no? Oh, sa tingin ko mukhang mamahalin yung alak na inom ni Mr. President kasi social yan si Mr. President eh. Oo. Social eh. Oo. Baka sabihin ni Claire Castro, hindi naman masamang uminom. Walang hiya ka kung sasabihin mo yan, Claire Castro, tatanga-tanga ka talaga. Dahil ang pag-iinom ay masama talaga sa katawan. Ang bisyo ay masama sa katawan. Walang mabuting maidudulot yan. Okay? So, mga kababayan, sa tingin ko, mukhang nagsisisi na ngayon ng amo ni Claire Castro na niretain siya. Oo. Niretain siya as attack person. Okay? Walang silbi, sablay lagi. So, alam nyo, naging lasenggo rin tayo. No? Naging lasenggo rin tayo dati, nung kabataan natin. Ang pagkakaalam ko, pagka nangangamoy ka ng alak, it's either kaiinom mo lang ng alak or langong-lango ka the past night. So, malakas ang amats mo, malakas pa ang tawag dito, ang hangover mo, talagang mangangamoy alak ka talaga. Kahit maligo ka, yung buga ng bibig mo, yung singaw ng katawan mo, alak talaga. Oo. Kung halimbawa, lasing ka kinagabihan, kahit maligo ka kinumagahan at malakas ang hangover mo, mangangamoy alak ka talaga. Or, kaiinom mo lang talaga ng alak. Dalawang bagay. Or, ginagawa mo pabango ang alak. Yun lang yun. So, sa akin, si Presidente Marcos hindi naman magpapabango ng alak yan. So, ibig sabihin, amoy alak talaga siya. So, ito ba ay indikasyon na bukod sa bangag, di umano, ang Presidente ay lasinggero? Kasi, biruin mo alas 10 ng umaga, amoy alak ka, considering na ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, at dapat nga hindi ka nagiinom o inom ka kung wala kang trabaho kinaumagahan. Di ba? So, ganun dapat. So, indikasyon ba ito na lasinggero din ng Pangulo? Bukod sa dati nang sinasabi na ito ay pabangag-bangag. So, yun. Hindi na importante kung lango sa alak ang Presidente. Although, hindi talaga dapat na umiinom pagka may trabaho, lalo na ikaw ay Presidente. Lalo na may trabaho at may humaharap ka sa mga tao, maamoy ka talaga. Na Presidente ka pa naman, pero amoy alak ka. Hindi maganda yon. Hindi magandang tingnan. Pero ang importante dito, yung sinasabi ni Claire Castro na failure si VP Sara Duterte. So, hindi siya pipilitin o hindi siya ooperan ng Presidente na yan kung walang halaga si VP Sara Duterte, Claire Castro. So, hindi naman nagtutugma ang mga sinasabi mo. No? So, ayan tuloy, nabubuki yung amo mo diyan sa mga walang kwentang pinagsasabi mo na wala sa hulog. Ha? At ito, sumagot ulit si Claire Castro. Sumagot ulit Sabi niya, nakita na natin si President, dinipensahan ni Palace Press Officer Yusik Claire Castro si President Bongbong Marcos laban sa pagpapakalat umano ng fake news laban sa Pangulo. Anya, alam naman ng publiko kung paano magtrabaho si President Marcos. Ang Pangulong Marcos Jr. ay hindi tulad ng iba na tanghali ng gumigising kaya laging nagpupuyat ang mga taga-media para lang makover. Saad ni Yusik Castro. Okay?
So ito pa, hindi siya tulad ng iba na 4:53 PM darating sa venue para sa SONA, kahit 4 PM dapat ang SONA. Okay? So, yon mga kababayan, ha? Ang sinasabi niya dito, ang pinapatungkulan niya dito si si President Duterte. Oo. Tama ka. Nakita na natin kung paano magtrabaho ang presidente, yung amo mo, di ba? Lumingon-lungin ka sa paligid mo eh. Lumingon-lingon ka sa paligid mo, makikita mo kung paano magtrabaho yung amo mo. Kaya nga ang daming ghost projects, di ba? Na flood control project, di ba? Di ba? Kaya ang daming ghost projects. Kasi ganyan magtrabaho amo mo. Kaya nga ang daming corrupt na politiko kasi nakikita natin kung paano magtrabaho yung amo mo. Kaya nga controversial ang flood control project ngayon kasi ganyan magtrabaho ang amo mo. So nilaglag mo na naman yung amo mo. Sabi niya, hindi tulad ng iba, tanghali na daw gumigising, kaya laging napupuyat ang mga media. Abay, problema pa ni Duterte kung mapupuyat ang media. Trabaho nila yan. Ang media 24/7 yan. Laging gising ang media para mag-cover ng balita. 'Di ba? Yung media nga hindi nagrereklamo tapos ikaw nagrereklamo. Alam mo, mas okay na yung tanghali gumising. Mas okay na yung tanghali gumising, pero maraming nagagawa. 'Di ba? Parang bata po siya, parang sana sinagot mo lang si BP Sara, yung kabatuhan mo ang sinagot mo, hindi ka nang dadami ng ibang tao. So, parang bata eh. Tatay mo, panot. Tatay mo, babaho ininga. Tatay mo, baliw. Parang bata ang putya. Sana sinagot mo na lang yung issue ni BP Sara Duterte. Kung bakit alas 10 pa lang, amoy alak na. 'Di ba? Sige, sakyan natin naratibo ni Claire. Sakyan natin naratibo ni Auntie Claire nyo, no? Sabihin na natin on time si Marcos Jr. sa SONA, late si PRRD. Ang tanong, ano ba laman ng SONA ni Marcos? Hindi nga late. Pero di naman natulog ata. Di ba? So, ano ba laman ng SONA? Yun ang problema, di ba pangako? Maya naman kayo. Nagpalakpakan pa yung mga ungas, standing ovation pa. Pero sila pinapatamaan ng presidente nila. Ganito na lang, Claire Castro, since nasa kalagitnaan na rin naman ang termino ang amo mo, ikumpara natin yung kalagitnaan ng termino ni Pangulong Duterte noon, kung may nagawa ba siya. Kung may accomplishment ba ang amo mo ngayon sa kalagitnaan ng kanyang termino, 'di ba? Kasi kung itatanong mo kung may accomplishment si PRRD nung kalagitnaan ng kanyang termino, meron tayo niyan. So ang tanong, mayroon ka bang maipagmamalaki sa amo mo ngayon bukod sa mga ghost projects? Na flood control at bukod sa mga substandard na flood control projects, meron ka bang maipagmamalaki? Wala. Pero meron kami ipagmamalaki. Ito, panoorin mo. Pero buminom ka ng Bonamin, baka malula ka sa sobrang dami. Ilang bahagi pa lang to. We're actually about halfway through President Duterte's term, and his flagship Build, Build, Build program continues to promise infrastructure projects. But how many have already been completed? Gerard de la Peña reports. Under the so-called Dutertenomics, the government launched the Build, Build, Build program, which has been the administration's answer to infrastructure lag and worsening traffic conditions. With so many infrastructure projects in the pipeline, investments are expected to come in to create jobs and improve the lives of the Filipinos. The Department of Public Works and Highways reports that about 50% of the Build, Build, Build projects have already been completed. Masigla po yung build. We're fast-tracking all projects, and we'll see in this year and next year, marami po kaming major flagship projects na madideliver sa ating mga kababayan. Construction of 18 expressways under the Luzon Spine Expressway network have already commenced. The 8-kilometer SLEX-NLEX connector road that would decongest traffic along EDSA is expected for completion in 2021. In the same year, motorists can finally experience a 20 to 30-minute drive from Cavite to Taguig via C5 South Link. Last March, the segment 10 of the NLEX Harbor Link, which connects Valenzuela and C3, was opened and now serves as an alternate route to EDSA and Balintawak Plaza Tollgate. Meanwhile, the Skyway Stage 3 is expected to be finished by 2020. This will reduce travel time from Quezon City to Makati to 5 minutes. Several infrastructure projects for Visayas and Mindanao have also been completed. The projects include the Mambaling Underpass in Cebu, the Palo Bypass Road, which is now an alternate route going to Tacloban, and the Cagayan de Oro Coastal Road. More than 7 airports in Luzon and Visayas have also been completed.
while half of the 400 ports that are up for construction or rehabilitation have also been completed. Construction of MRT-7, which will ferry passengers between North Avenue and Bulacan, is also in full swing, while the extension of LRT Line 1 to Cavite is also under construction. And by next year, the LRT Line 2 will start operating up to Antipolo. The Transportation Department has also commenced the construction of the North-South Commuter Railway, which will run from Tutuban in Manila to Malolos in Bulacan. Early this year, the Philippines' first underground railway that will connect Mindanao Avenue in Quezon City to Ninoy Aquino International Airport has also commenced construction. There is a very intimate and close collaboration between all the departments in this Duterte administration. Ayan, okay. So, ang dami pa dyan eh. Kalagitnaan yan. Kalagitnaan yan ng termino ni Pangulong Duterte. Pero, ikaw ngayon, Claire Castro, ang dami mong satsat, wala ka naman maipakitang ganyan. Kalagitnaan na ng termino ng ng amo mo. Oh. So, dapat bilang spokesperson ng Malacanang, ang sinasabi mo sa taong bayan ay yung accomplishment ng amo mo. Hindi yung mga intriga, hindi yung mga pasaring, hindi yung mga kung ano-anong mga kaek-ikan, hindi kung ano-anong kamaritisan na pinagsasabi mo. O alam namin na palengkera ka. Oo, alam namin yon. Pero dapat ang trabaho mo talaga ay ipaalam sa taong bayan kung ano ang nagiging accomplishment ng amo mo. Eh sa bagay, wala atang accomplishment talaga eh. Kaya nagtsatsaga na lang sa katsismisan. Nagtsatsaga na lang sa marites at puro fake news. Di ba? So yan, mga kababayan, si Claire Castro at huwag yung tutularan. Hayaan na lang natin pagtawanan pero huwag nyo yung tutularan. Huwag tayong patanga-tanga. Kasi tingnan nyo, yung mga nakikita nyo video sa social media, pinagtatawanan siya. Kasi nga, ang laro niya, tanga-tangahan. Okay? So mga kababayan, again, this is Master Jude saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magkita-kita pa po tayo muli sa susunod na video. Goodbye.